Palapit na ang summer pero hindi ko pa rin natapos tong vlog ko tungkol sa pag-build namin ng aming greenhouse. Kaya let's continue sa araw na ito. So ngayon naman ay maglalagay kami ng mga trusses. Gawa lang din pala ng asawa ko yung mga trusses na to. Binili lang namin yung boards or yung mga kahoy. Dito niya ito sinukat, pinutol at inassemble sa loob lang ng aming garahe. Ilalagay lang namin ito lahat sa trailer para ihakot doon sa location ng aming greenhouse which is nandun sa likod na portion ng aming bahay. 13 lahat yung mga trusses na ito. Naglagay na din siya dyan ng iba pang mga kahoy para gamitin din namin doon. At nandito na kami sa location ng aming greenhouse. Bali, iiwan lang namin yung mga trusses dito. Hindi na namin ito i-unload lahat. Kuha lang kami ng paisa-isa. At gagamitin din namin yung trailer para magsilbing parang mesa kapag magputol kami ng iba pang mga kahoy na kailangan namin dito. At yan na yung unang truss na ikakabit namin. Medyo nahirapan ako dito kasi hindi ko pa matansya kung ano yung pinaka-the best na posisyon na gagawin ko. Kasi mahirap din na nandyan ka sa taas ng hagdanan. Sa mga may concerns po pala kung bakit ko ito ginagawa dahil mabibigat daw ito na trabaho, panglalaki lang daw ito. Maraming salamat po sa pag-aalala ninyo sa akin. Hindi ko naman po ito gagawin kung hindi ko kaya at alam ko naman yung limitations ko. Hindi rin kasi ako makatiis na manood lang sa asawa ko na gumawa nito na mag-isa lang siya. Ganito na talaga ako, nag-enjoy talaga ako pag nagbibuild kami ng asawa ko for our home improvement at para sa ikaunlad na din ng aming buhay dito sa Alaska. Mahal din kasi magbayad ng labor dito kung ipapagawa mo ito sa ibang tao. Kaya naman naming dalawa, kaya kami na lang yung gagawa, ba't pa kami magbabayad? Ang saya ko talaga nung malaman kung may oras na yung asawa ko mag-build ng greenhouse namin. Kasi dito sa Alaska, very challenging ang magpatubo ng mga gulay. Bilang isang Pilipina, syempre mas gusto ko pa rin yung mga gulay natin dyan sa Pilipinas, gaya ng talong, sitaw, okra, at kung ano-ano pa. At dahil may greenhouse na kami, syempre mayroon akong way na patubuin yung mga gulay na gusto kong kainin. Halos kalahati na yung trusses na naikabit namin at habang patagal ng patagal, naging mas madali yung pagkabit namin nito. Umaambon din pala nung araw na ito kung makikita nyo sa video yung mga patak ng ulan, kaya kami naka long sleeve at saka kaya may takip yung ulo namin kasi umuulan nga. Rain or shine, tinapos talaga namin itong trusses kasi kailangan na itong matapos yung greenhouse kasi around this time, yung mga halaman ko sa loob ng bahay ay nagsastruggle na kailangan na talaga nilang ilabas. Hindi na sila satisfied sa grow light lang at sa maliliit na paso. Ito na yung last, ikakabit na namin. Nail gun pala yung gamit ng asawa ko para ikabit yung mga ito. Buti na lang at maraming power tools yung asawa ko at mas lalo pang napadali yung aming trabaho kahit na dalawa lang kami yung gumagawa. At lastly, naglalagay lang siya dito ng bracing para hindi gumalaw-galaw yung mga trusses. Ay, akala ko last na yun, hindi pa pala. Kailangan pa pala naming siguraduhin level ang mga ito. Sana ganito lang din kabilis galawan namin Yay! Natapos na din ikabit ang mga trusses. Sa susunod, magkakabit naman kami ng mga plywood. Salamat ulit sa panonood. Bye!